Narito po ang News TV Quick Response Team sa tanggapan ng Parañaque Police para alamin ang latest investigasyon kaugnay sa pagbatay sa mag-inang isiniksik sa compartment ng isang kotse. Lalo ngayong natuntunan ng mga pulis ang mismong crime scene sa Maragondon, Cavite. Puspusan na ang paghahanap sa suspect lalo na siya'y itinuturing ngayong armed and dangerous. At doon nga ho sa pinaka-latest development, sinasabing natagpuan ho yung bahay kung saan sinasabing pinatay itong dalawang biktima. Diyan po sa Barangay Mabacaw, Maragondon, Cavite. At ang sinasabi, isang concerned citizen po ang nag-report sa pulisya at sinasabing nakarinig po siya ng 5 putok mula dyan sa bahay na yan sa Barangay Mabacaw. At nung puntahan ho ng pulis, ay nakita nila na meron daw ho mga bakasunan ng dugo at may natagpuan ding ilang slug ng bala dyan po sa labas ng bahay at pagig dyan sa papasok sa loob ng bahay. Kaya aalamin ho natin dito sa latest investigation ng pulisya kung talagang bang dito tumutugma ba yung mga pangyayari kaugnay ho ng pagpatay doon sa dalawang biktima dyan po sa Parañaque. Samantala, positibong natukoy bilang crime scene ang bahay ng suspect sa Maragondon, Cavite matapos makakita roon ng mga pulis ng bakas ng dugo at mga slug ng bala. Natuntun man ang bahay, nananatili namang at large ang suspect. Narito po ang report ni Maki Pulido. Ito ang bahay ni Danilo Rafael, ang suspect sa pagpatay sa mag-ina niyang sina Fe at Danilo Jr. na ang mga bangkay ay isiniksik sa compartment ng kotse sa Parañaque nitong linggo. Ayon sa Parañaque Police, natunto nila ang bahay sa Barangay Mabacaw, Maragondon, Cavite matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen. Nakarinig umano siya ng 5 putok ng baril mula sa bahay nitong umaga ng Biyernes. Pagdating ng mga pulis, sarado ang bahay. Kinailangan pang tawagin ang anak ng suspect sa naunang asawa para buksan ito. Doon namin nakita na may mga bakas ng dugo sa loob, sa iba't ibang parte ng loob ng bahay. Lalo na sa kwarto, sa master's bedroom. Nakakita mga pulis na mga bakas ng dugo at slug ng bala sa labas ng bahay. Sa hagdan papasok ng bahay, nakakita rin ng bakas ng dugo. Ayon sa anak ng suspect, nitong nakaraang Martes pa niya huling nakita ang ama. Sir, meron po bang signs na nilinis ito? Pinilit ayusin, nilinisin yung crime scene? Meron. Nilinis, winalisan, tapos ayon na rin sa unang initial na pag-imbestiga ng SOCA. Pwedeng yung suspect mismo. Nauna nang sinabi ng Parañaque Police na itinuturing nilang armed and dangerous ang suspect. Posible kasing hawak pa rin niya ang kalibre 45 na hinihinalang ginamit sa pagpatay sa mag-ina. Pasada 9:00 ng gabi nitong Biyernes, nakuna ng CCTV ang kotse kung saan nakita ang mag-ina nang pumasok sa Phase 4 ng Multinational Village sa Parañaque. Pagkaparada sa tapat ng isang bahay, bumaba sa sasakyan si Rafael, dumaan sa passenger side ng kotse at naglakad paliko sa kanto. Matapos ang ilang saglit, may kinuha siyang bag sa sasakyan. Muli siyang naglakad palayo. Umaga ng Sabado nang simulang hanapin ng mga kaanak sina Fe at Danilo Jr. Ang alam daw kasi nila ay sa Maragondon, Cavite sila pupunta. Friday pa lang, hindi ko na sila ma-reach. Tinatry ko tawagan, patay yung phone. Yung number naman ng kapatid ko, ringing lang. May nagbaba pero basta wala akong reply na nakuha. Nagtaka sila dahil iniwan lang sa harap ng bahay nila sa Parañaque ang kotse na dapat sana'y gamit ng mag-ina. Nagsimula na itong mga moy kaya ipinabuksan na ito ng kapatid ni Fe. Doon na nila nakita ang mga biktima sa compartment. Kasi pang blackmail niya sa mom ko yung papatayin ko yung mga anak mo, papatayin kita, magkukos ako ng trouble sa family mo. Aware ako doon. Days before this event na nag-open up pa siya sa akin na about yung pagmamatsyag niya sa kapatid ko. As in talagang nagde-detective siya . Apparently sa kanya may proof na siya na talagang nagko-communicate yung cousin ni Danilo at si Fe. Kasi yun talaga yung pinagseselosan niya. Maki Pulido, GMA News.